Kailangan po po ba kumuha ng SEC at BIR? May 3 franchisee na po ako sa milk tea business ko. Ganito po yan. Para lang po maintindihan ninyo, bakit ba kailangan naka-SEC ang negosyo? Bakit kailangan naka-DTI? Ang DTI po usually is sole proprietorship. Ikaw lang ang may-ari. Pagka SEC po, usually corporation po yung tinatayo natin. Ano ba ang difference nun? Ang difference po nito is that in a worst case scenario, under siya ng korporasyon ng negosyo mo. Hindi ka basta-basta makukuhanan ng mga asset kung sakasakaling bumagsak yung negosyo mo. For example, nalugi ka, bumagsak yung negosyo mo. Nagkautang-utang ka for an instance. Kung naka-DTI ka, na-demanda ka, at sinabi ng korte na guilty ka, kailangan kunin lahat ng mga assets mo, ng mga acquisition mo. Kung naka-DTI ka, naka-sole proprietorship ka, tangay lahat yun. Kailangan mong ibigay yun. Kailangan mong ipa-sheriff yun kung sino man ang kukuha nun. Yun po ang disadvantage na naka-sole proprietorship ka. Eh sir, hindi naman ako manloloko eh. At hindi rin ako malulugi. Hindi natin masabi na hindi ka malulugi. Alam ko hindi ka manloloko. Pero yung malulugi, hindi ko masabi. Kasi ang negosyo, subjective yan. Ibig sabihin, kung magpapa-franchise ka, expectin mo na yung dalawang worst case scenario. Ano yung worst case scenario number 1? Kapag nalugi ka at nagkautang-utang ka, kailangan handa ka. Kung nakakorporasyon, hindi basta-basta mahihila sa iyan. Sa batas, base sa paliwanag po ng corporate lawyer po namin, hindi basta-basta pwedeng kunin yung mga assets mo kasi nga nasa korporasyon, yung negosyo. Kailangan pa ng masusing investigasyon. Isa pang worst case scenario, paano kung kailangan mong mag-loan ulit sa bangko? Kung bumagsak ka na tapos mangungutang ka ulit, kapag ka ikaw may kaso ka, dahil naka-DTI ka nga dati, may demanda ka, nakuha yung mga assets mo, hindi ka na ulit makakapangutang. Yun yung worst, no? Yung gusto mo mag-umpisa dahil galing sa bagsak yung negosyo mo, wala ka nang malapitan na bangko kasi nga, sira ka na. Pag nakakorporasyon ka, protected ka sa batas. Korporasyon yan eh. So masusing investigasyon pa yan. Marami pang rekutitos yan. Kahit pa sabihin natin, puro dami lang yan, dadaan pa rin sa mahabang proseso. Ang pinaka first move dyan is isasara yung korporasyon ninyo. Pero personal na kaso, wala ka. Yung korporasyon na may kaso, hindi ikaw personal. So yun po yung halaga ng nagpapa-SEC po tayo sa negosyo natin. Lalo na nasa franchising po kayo.